Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Handa na ba kayong buksan muli ang inyong mga puso sa isang salaysay na susubok sa tatag ng isang babae? Sabi nila, ang pinakamasakit na katotohanan ay madalas dumating sa mga panahong hindi natin inaasahan. Paano kung ang pangarap na binuo mo ng buong buhay ay guguho sa isang iglap? At ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo, ang siya palang wawasak nito? Samahan ninyo kami sa kwento ni Liwayway at sa kanyang paglalakbay sa gitna ng unos ng pag-ibig at kataksilan. Ito ang unang kabanata, ang huling halik ng kasinungalingan. Ang unang tumama sa kamalayan ni Liwayway ay ang tunog, isang simpleng ting mula sa kanyang cellphone na nakapatong sa lamesa sa kusina. Isang tunog na sa isang iglap ay wawasak sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Nakangiti pa siya noon habang hinahalo ang paboritong adobo ng asawa niyang si Dante. Ang amoy ng bawang, tuyo at suka ay pumupuno sa maliit nilang tahanan. Amoy ng pamilya, amoy ng pagmamahal. Sa kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang marahang pagsipa ng kanilang munting anghel na para bang sinasabing, "Mommy, nagugutom na rin po ako." 6 na buwan. 6 na buwan na puno ng pangarap at pag-asa. Kinuha niya ang cellphone, iniisip na baka mensahe iyon mula sa kanyang ina na si Luz, nangangamusta gaya ng dati. Ngunit hindi. Isang hindi pamilyar na numero. At sa ilalim nito, isang larawan. Nang buksan niya ito, parang huminto ang kanyang paghinga. Ang kanyang Dante. Ang Dante niya. Nakangiti ito sa larawan. Isang nanangiting matagal na niyang hindi nakikita. Isang ngumangiting malaya at walang inaalala. At sa tabi nito, isang babae. Isang magandang babae na may mahabang buhok, nakasandal ang ulo sa balikat ni Dante at ang kamay nito ay nakahawak sa dibdib ng kanyang asawa. Nasa isang mamahaling restaurant sila, isang lugar na alam ni Liwayway na hindi nila kayang puntahan. Nabitiwan niya ang sandok. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalansing, ngunit parang hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na tibok ng kanyang puso. Tinitigan niya ang larawan hanggang sa manlabo ang kanyang mga mata. Hindi ito totoo. Imposible. Baka pinaglalaruan lang siya. Baka gawa-gawa lang ito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang malamig na tinig na bumubulong. Isang tinig na matagal na niyang sinusubukang huwag pakinggan. Ang tinig na nagtatanong kung bakit laging ginagabi sa pag-uwi si Dante, kung bakit laging may bigla ang meeting, kung bakit parang unti-unti na itong lumalayo. Ilang minuto siyang nakatayo roon, hawak ang cellphone. Ang larawan ay parang apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang kaluluwa. Ang adobong pinaghirapan niyang lutuin ay nagsimulang masunog sa kaserola. Ngunit wala siyang pakialam. Ang amoy ng pagmamahal ay napalitan ng amoy ng pagkawasak. Ipinatay niya ang kalan, inilipat ang pagkain sa isang lalagyan na parang isang robot. Walang emosyon. Itinago niya ang ultrasound picture ng kanilang baby boy na kanina lang ay masaya niyang idinikit sa pinto ng refrigerator. Ang sorpresa sana niya para kay Dante ngayong gabi. Ang maliit na selebrasyon nila. Ngayon, lahat ay naging abo. Narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Dante sa garahe. Bumukas ang pinto. "Love, I'm home." Masiglang bati nito. Pumasok si Dante, gwapo gaya ng dati sa suot nitong polo shirt. Ngunit ngayon, ang bawat ngiti, ang bawat kilos nito ay parang isang kasinungalingan. Lumapit ito sa kanya para sa isang halik. Nagpumilit si Liwayway ng ngumiti, isang nangiting pagod at pilit. "Kumusta ang araw mo?" tanong niya. Ang boses niya ay nanginginig ng bahagya. Nako, pagod, love. Ang daming kliyente. Sorry kung late na ako. Dumaan pa kasi ako para bilhan ka nito." Sabi ni Dante, sabay abot ng isang maliit na paper bag. Isang keychain na may nakaukit na "I love you." Isang murang pambawi
Sa mga oras na wala ito, tinanggap niya iyon. Malamig ang kanyang mga kamay. Salamat, love. Niyakap siya ni Dante mula sa likod. At doon, naamoy niya ito. Hindi ito ang pabango ni Dante. Hindi rin ito ang amoy ng sabon niya. Isang matamis ngunit matapang na amoy ng pabango ng babae. Isang amoy na hindi para sa kanya. Kumapit iyon sa polo ni Dante na parang isang sumpa. Sa sandaling iyon, lahat ay gumuho. Ang mga pagdududa, ang mga takot, lahat ay naging isang malupit na katotohanan. Nanigas siya sa mga bisig nito. Ang yakap na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad ay parang rehas na bakal na ngayon ang pakiramdam. Anong problema, love? Bakit parang ang tahimik mo? Tanong ni Dante. Ang boses ay puno pa rin ng pagkukunwari. Humiwalay si Liwayway sa yakap. Tinitigan niya ang asawa. Sinubukan niyang maghanap ng kahit anong bahid ng pagsisisi sa mga mata nito, ngunit wala siyang nakita. Tanging pagod at pagkainip. Wala, pagod lang siguro ako, sabi niya sa mahinang boses. Kumain ka na. Nagluto ako ng paborito mo. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Dante sa kanilang kama, si Liwayway ay dilat na dilat sa dilim. Ang bawat paghinga nito ay parang isang insulto. Ang bawat paghilik ay parang isang pag-amin sa kasalanan. Hindi siya umiyak. Parang natuyo na ang kanyang mga luha bago pa man ito tumulo. Hinaplos niya ang kanyang sinapupunan. Ang munting buhay sa loob niya ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Tumingin siya sa natutulog na mukha ng lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Ang lalaking pinangarap niyang makasama hanggang sa pagtanda. Ang lalaking sumira sa kanya nang walang awa. Sa katahimikan ng gabi, isang tanong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang bulong na puno ng sakit at pait. Gaano katagal mo nang ginagawa sa akin to? Kinabukasan, walang luhang pumatak. Ang sakit na naramdaman ni Liwayway kagabi ay namuo sa isang malamig at matigas na bato sa kanyang dibdib. Kumilos siya sa loob ng bahay na parang anino. Naghanda siya ng almusal para kay Dante, sinangag at itlog nang walang imik. Ang bawat galaw ay kalkulado. Ang bawat paghinga ay mababaw. Aalis ako mamaya, love, sabi ni Dante habang nagkakape. Hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang cellphone. May bigla ang client meeting. Baka gabihin na naman ako. Sabado. Isang client meeting sa araw ng Sabado. Sa ibang pagkakataon, maniniwala si Liwayway. Mag-aalala pa nga siya. Sasabihing, mag-ingat ka, love. Huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo. Ngunit hindi ngayon. Ang kasinungalingan ay napakalinaw na. Parang salamin na basag na basag. Tumingin lang siya sa asawa at sa kauna-unahang pagkakataon, ang nakita niya ay hindi ang lalaking pinakasalan niya, kundi isang estranghero. Tumangulang siya. Sige, isang salita lang. Ngunit sapat na yon para mapatingin sa kanya si Dante. Nagulat ito sa lamig ng kanyang boses. Okay ka lang ba talaga? Kanina ka patahimik. Oo, sagot ni Liwayway habang marahang hinuhugasan ng mga plato. Masama lang ang pakiramdam ko. Isang kasinungalingan para sa isa pang kasinungalingan. Nang umalis si Dante, sakay ng kotse na pinag-ipunan nilang dalawa, alam na ni Liwayway ang gagawin niya. May isang pwersa sa loob niya na hindi niya maintindihan. Isang halo ng galit, takot, at isang desperadong pangangailangan na makita ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata. Kinuha niya ang susi ng kanilang lumang kotse, isang regalong bigay pa ng kanyang ina. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya ay kailangan niyang sundan si Dante. Ang pagmamaneho sa likod ng sasakyan ng sarili mong asawa ay isang uri ng impyerno. Bawat pagliko ni Dante ay isang saksak sa kanyang puso. Bawat paghinto sa traffic light ay isang pagkakataon para siya ay umurong at bumalik sa bahay, magpanggap na walang nangyari. Ngunit hindi niya magawa.
Nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela. Malamig ang pawis na tumutulo sa kanyang noo kahit na nakatodo ang aircon. Sana mali ako. Bulong niya sa sarili. Sana please, mali ako. Ang client meeting pala ay sa isang malaking mall. Ngunit hindi pumasok si Dante sa loob. Nagpark lang ito sa isang sulok ng malawak na parking lot. Naghintay si Liwayway mula sa malayo. Ang puso niya ay kumakarera na parang kabayong takot na takot. Ilang sandali pa, isang puting sedan ang pumarada sa tabi ng kotse ni Dante. Bumaba mula rito ang babae sa larawan. Si Celeste. Bumukas ang bintana ng sasakyan ni Dante. Nakita ni Liwayway kung paano sila nagtawanan, kung paano sila nagbiruan na parang sila ang may-ari ng mundo. Walang bakas ng pagkakasala, walang bahid ng hiya. At pagkatapos, ang pinakamasakit sa lahat. May kinuha si Dante mula sa glove compartment, isang maliit na kahon. Inabot niya ito kay Celeste. Binuksan ito ng babae at kumislap sa liwanag ng araw ang isang mamahaling kwintas. Isang pamilyar na kwintas. Parang sinuntok si Liwayway sa sikmura. Naalala niya ang gabing ipinakita niya ang larawan ng kwintas na yon kay Dante mula sa isang magazine. Ang ganda, love, no? Pangarap ko yan. Sabi niya noon na may kasamang paglalambing. Ang sagot ni Dante? Next time, love. Medyo gipit tayo ngayon. Para sa baby muna natin. Para sa baby. Ngayon, ang pangarap niya ay nasa leeg ng ibang babae. Nakita niya kung paano maingat na isinuot ni Dante ang kwintas kay Celeste. Ang mga daliri nito ay marahang humahaplos sa batok ng babae. Isang kilos na dati ay para sa kanya lamang. Ngumiti si Celeste, isang ngiting matagumpay habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Tapos na. Ang bato sa dibdib ni Liwayway ay sumabog at naging purong apoy. Ang pag-asang sana ay nagkakamali siya ay naging abo. Sa isang iglap, nawala ang takot, nawala ang pag-aalinlangan. Ang natira ay isang galit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Pinatay niya ang makina ng kanyang kotse. Bumaba siya. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mainit na aspalto ng parking lot ay mabigat at may bigat ng isang hatol. Ang paningin niya ay nakatuon lamang sa sasakyan ni Dante, sa paraisong ninakaw mula sa kanya. Hindi siya kumatok. Buong lakas niyang pinaghahampas ang salamin ng bintana sa gilid ni Dante. Dante! Ang tawa sa loob ng sasakyan ay naputol. Ang gulat sa mukha ni Dante ay mabilis na napalitan ng inis. Si Celeste naman ay tumingin sa kanya na may halong pagkamuhi na para bang si Liwayway ay isang dumi na gumambala sa kanyang perpektong araw. Bumaba ng sasakyan si Dante, ang mukha ay gusot. Liwayway, anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Ang lakas ng loob. Siya pa ang may ganang magalit. Ako dapat ang magtanong niyan, Dante. Nanginginig ang boses ni Liwayway, hindi sa takot, kundi sa sukdulang galit. Anong client meeting ito? O sino siya? Itinuro niya ang babae, na ngayon ay nakababa na rin ng sasakyan, nakatayo na parang reyna. Ang kamay ay nakapamewang. Pinagmasdan siya ni Celeste mula ulo hanggang paa. Ang kanyang simpleng bestida, ang kanyang lumalaking tiyan, isang tingin na puno ng pangmamaliit. Ang kwintas. Sabi ni Liwayway, ang boses ay basag na. Sabi mo wala tayong pera. Sabi mo para sa anak natin. Sinungaling. Tumigil ka, Liway. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Sigaw ni Dante. Pilit siyang hinihila palayo sa sasakyan. Ngunit nagpumigla si Liwayway. Ang lakas niya ay nagmumula sa sakit na nararamdaman. Eksena? Ako pa ang gumagawa ng eksena. Halos sumabog ang kanyang puso. Habang ako nasa bahay, nag-aalala sa'yo, naghahanda para sa pamilya natin. Ikaw nandito, kasama ng babaeng to. Ipinapamigay mo ang mga bagay na dapat ay para sa amin ng anak mo. Sa halip na makaramdam ng hiya,
Nakita ni Liwayway ang isang bagay sa mga mata ni Dante na tuluyang pumatay sa kung anumang natitirang pagmamahal niya para dito. Pagkainis, kawalan ng pasensya, isang malamig at nakakakilabot na katotohanan. Wala na siyang pakialam. Oo, nandito ako kasama niya. Ano na ngayon? Ang walang pakundangang sagot ni Dante. Ang bawat salita ay isang punyal. Hindi mo ba nakikita, Liway? Tapos na tayo. Sawang-sawa na ako. Sawa ka na? Hindi makapaniwalang ulit ni Liwayway. Sawa ka na sa akin o sawa ka na sa responsibilidad mo bilang asawa at ama? Pagod na ako sa'yo, Liway, sabi ni Dante. Ang boses ay mababa ngunit puno ng kamandag. Pagod na ako sa buhay na to. Sa simpleng buhay, sa pagiging mahirap. Isang sampal. Ang bawat salita ay mas masakit pa sa isang pisikal na sampal. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng pag-unawa, lahat ng pagmamahal, binalewala sa isang pangungusap. Si Celeste, na kanina patahimik na nanonood, ay lumapit at humawak sa braso ni Dante na para bang pag-aari niya ito. Hayaan mo na siya, babe. Let's go. She's not worth our time. Ang pagtawag niyang babe kay Dante sa harap mismo ni Liwayway, ang ultimong insulto, pero hindi pa tapos si Dante. May huling salita pa ito, isang salitang idinisenyo para tuluyan siyang durugin. Umuwi ka na, Liwayway. At baka gusto mong isipin kung paano mo bubuhayin mag-isa yang anak mo. Pagkasabi noon, tinalikuran na nila siya. Sumakay sila sa kani-kanilang sasakyan. Si Celeste ay nagmamaneho ng may ngiti ng tagumpay. Si Dante, hindi man lang siya nilingon. Pinaharurot nito ang sasakyan at iniwan si Liwayway doon. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng malawak at mainit na parking lot. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya. Napaluhod sa matigas na semento, ang mga kamay ay automatikong yumakap sa kanyang sinapupunan na para bang pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa kalupitan ng mundo, mula sa kalupitan ng sarili nitong ama. Doon, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, sa gitna ng mga sasakyang walang pakialam, doon unang tumulo ang mga luha ni Liwayway. Hindi isang simpleng pag-iyak, isang hagulgol na nagmumula sa pinakailalim ng kanyang durog na puso. Isang pagtangis para sa isang nasirang pangarap, para sa isang winasak na tiwala, at para sa isang kinabukasang hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Ang langit sa itaas niya ay napakaliwanag, ngunit para kay Liwayway, nagsimula pa lang ang pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Hindi alam ni Liwayway kung paano siya nakauwi mula sa parking lot na yon. Ang pagmamaneho ay isang malabong panaginip. Ang mga ilaw ng syudad ay mga guhit lamang ng kulay sa kanyang mga matang puno ng luhang hindi na pumapatak. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang imahe ni Dante na tumatalikod at ang tunog ng mga salitang, "Pagod na ako sa'yo." Pagod na siya. Ganoon lang pala kadali iyon. Ang mga taon ng pagsasama, ang mga pangarap na binuo, ang buhay na dinadala niya sa kanyang sinapupunan, lahat ay nabura dahil sa pagod. Hindi siya sa sarili nilang bahay umuwi. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay isang paalala ng kasinungalingan. Sa halip, ang manibela ay kusa siyang dinala sa nag-iisang kanlungan na alam niya, sa bahay ng kanyang ina. Pagbukas ni Aling Luz ng pinto, hindi na niya kailangan pang magtanong. Isang tingin lang sa wasak na mukha ng kanyang anak, sa mga matang walang buhay, at sa paraan ng pagyakap ni Liwayway sa sarili nitong tiyan, alam na niya. Alam na ng isang ina. Walang salitang namutawi. Niyakap lang ni Aling Luz ang kanyang anak ng mahigpit. Hinayaang doon sa kanyang mga bisig ibuhos ni Liwayway ang lahat ng sakit, lahat ng pighati na kinimkim niya. Sa loob ng maliit na kusina ni Aling Luz, habang umiinom ng mainit na salabat, doon nagsimulang magsalita si Liwayway. Kwinento niya ang lahat. Ang litrato, ang pabango, ang kwintas,
ang mga masasakit na salitang binitiwan ni Dante sa parking lot. Nakinig lang si Aling Luz. Ang kanyang mukha ay isang kalmadong lawa sa gitna ng unos ng kanyang anak. Nang matapos si Liwayway, hinawakan ng ina ang kanyang mga kamay. Ang mga palad nito ay kulubot na. May kalyo dahil sa mga taon ng pagtatrabaho, ngunit puno ng init at lakas. Anak, mahinahong sabi ni Aling Luz, noong iwan kami ng tatay mo, ganyan-ganyan din ang naramdaman ko. Parang gumuho ang mundo ko. Nagtiis ako, Liway. Nagpakamartir. Inisip ko, para sa'yo. Para buo ang pamilya natin. Pero alam mo ba kung anong natutunan ko? Tumingin si Liwayway sa ina. Ang mga matay nagtatanong. Natutunan kong hindi nabubuo ang isang pamilya sa pilit na pagsasama. Ang pagtitiis sa isang bagay na sumasakal at pumapatay sa'yo araw-araw ay hindi kabayanihan. Isa iyong pagpapakamatay ng dahan-dahan at hindi ko hahayaang mangyari yan sa'yo at sa apo ko. Ang mga salita ni Aling Luz ay tumagos sa puso ni Liwayway. Nakita niya sa mga mata ng ina ang sarili nitong mga sugat, mga luhang matagal nang natuyo. Ayokong matulad sa inyo. Nay, umiiyak na, sabi ni Liwayway. Ayokong hintayin na maubos ako. Kung ganoon, alam mo na ang dapat mong gawin, sabi ni Aling Luz. May diin sa bawat salita. Huwag kang matakot. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Ang mga salitang iyon ang nagbigay liwanag sa kadiliman. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyong masakit ngunit kailangan. Kinabukasan, bumalik si Liwayway sa bahay nila ni Dante. Ngunit hindi na ito ang kanyang tahanan. Isa na lang itong gusali na puno ng mga multo ng kahapon. Pumasok siya sa loob. Tahimik, malamig. Halatang hindi umuwi si Dante kagabi. Hindi na siya umiyak. Pumunta siya sa kanilang kwarto at kinuha ang isang maleta. Maingat niyang tiniklop ang kanyang mga damit. Habang nag-iimpake, ang mga masasayang alaala ay pilit na bumabalik. Ang unang gabi nila sa bahay na yon, ang mga tawanan nila sa sofa, ang mga pangako sa ilalim ng buwan. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay may lason, mapait. Sa huli, lumapit siya sa bedside table. Kinuha niya ang wedding picture nila. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ni Dante at pagkatapos ay ang sarili niyang mukha, isang babaeng puno ng pag-ibig at tiwala. Dahan-dahan niyang inilagay ang litrato sa loob ng drawer, nakatalikod. Pagkatapos, kumuha siya ng papel at ballpen. Sinulatan niya ang divorce papers na matagal nang itinago ng kanyang abogado just in case. Buo ang kanyang loob habang nilalagdaan ang pangalan niya. At ang huling simbolo, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na 10 taon niyang suot-suot, na naging parte na ng kanyang pagkatao. Ngayon, malamig na ito sa kanyang palad. Isang bilog na walang katapusan, ngunit para sa kanya, ito na ang wakas. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng nakapirmang divorce papers sa gitna ng kanilang kama. Ang huling paalam, hila-hila ang maleta, nilibot niya ng tingin ng kabahayan sa huling pagkakataon. Ang bawat gamit, ang bawat espasyo, ay may kwento. Ngunit tapos na ang kwentong iyon. Oras na para magsulat ng bago. Nasa labas na naghihintay si Aling Luz, sakay ng kanilang lumang kotse. Sumakay si Liwayway sa passenger seat, hindi na lumingon pa. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa kalye na yon, palayo sa buhay na akala niya ay para sa kanya, isang bigat ang unti-unting nawawala sa kanyang dibdib. Ang biyahe ay mahaba at tahimik. Mula sa matataas na gusali at mausok na hangin ng San Mateo, unti-unti itong napalitan ng mga luntiang bukirin at malawak na kalangitan ng probinsya. Pagkatapos ng ilang oras, natanaw na nila ang dagat. Ang asul na tubig na kumikinang sa ilalim ng araw. At doon,
nakatayo ang isang malaking arko na gawa sa kawayan. Nakasulat dito, "Maligayang pagdating sa Baryo Mahinahon." Ihininto ni Aling Luz ang sasakyan sa gilid ng daan. Bumaba si Liwayway. Ang sariwang hangin ng dagat ay yumakap sa kanya. Amoy ng alat, amoy ng kalayaan, amoy ng bagong simula. Huminga siya ng malalim. Pinuno ang kanyang baga ng hangin na yon. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang sakit ay nandito pa. Ngunit sa ilalim nito, may isang bagong damdamin na umuusbong. Determinasyon. Dito, bulong niya sa hangin, isang pangako sa kanyang sarili at sa anghel sa kanyang sinapupunan. Dito, magsisimula kami ulit ng anak ko. Lumipas ang mga buwan. Ang tag-ulan ay napalitan ng amihan at kasabay ng pagbabago ng panahon ay ang unti-unting pagbabago rin sa loob ni Liwayway. Ang matinding sakit na dulot ng kataksilan ay hindi pa tuluyang naghihilom. Ngunit hindi na ito isang bukas na sugat na dumudugo. Ito'y naging isang pilat, isang paalala ng sakit na kanyang nalagpasan, at isang simbolo ng katatagang hindi niya akalaing taglay niya. Ang kanyang sinapupunan ay mas lalo pang lumaki. Ang bawat sipa at galaw ng kanyang anak sa loob ay nagsisilbing panggatong sa kanyang determinasyon. Para sa kanya ang laban na ito. Para sa kanilang dalawa. Sa tulong ng kanyang ina, unti-unti niyang niyakap ang payak na buhay sa Baryo Mahinahon. Ang ingay ng syudad ay napalitan ng himig ng mga alon. Ang simoy ng hangin ay malinis at sariwa. Dito, ang oras ay tila mas mabagal, nagbibigay sa kanya ng pagkakataong huminga at mag-isip. Ang lahat ng natitira sa savings nila ni Dante, ang perang dapat sana ay para sa kanilang kinabukasan, ay nasa kanya. At may isang pangarap siyang matagal nang gustong tuparin. Isang pangarap na isinantabi niya para sa pamilya. Ngunit ngayon ay siyang magiging pundasyon ng bago nilang buhay. Isang araw, habang naglalakad sa tabing dagat, nakita niya ito. Isang maliit at lumang istruktura na gawa sa kahoy at bato, nakatayo sa isang maliit na burol na may perpektong tanawin ng karagatan. Dati raw itong tindahan na matagal nang isinara. Ang pintura ay tuklap-tuklap na, ang mga bintana ay maalikabok, at ang bubong ay may ilang butas. Marami itong sira, marami itong kailangang ayusin. Ngunit sa mga mata ni Liwayway, perpekto ito. Nakikita na niya ang mangyayari, mga mesang kahoy sa labas kung saan pwedeng magkape ang mga tao habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang amoy ng bagong timplang kape na humahalo sa simoy ng dagat. Isang lugar na payapa. Isang lugar na nagbibigay ng init. Ginamit niya ang halos lahat ng natitira niyang pera para upahan ng lugar. Isang malaking sugal, alam niya. Ngunit sa pagkakataong ito, para sa sarili niya ang taya. Para sa kinabukasan ng anak niya. Kapesinag, bulong niya sa sarili habang nakatayo sa harap ng luma niyang pwesto. Isang pangalang sumisimbolo sa pag-asang dala ng bawat bagong umaga. Sinimulan niya ang trabaho ng mag-isa. Sa umaga, siya ay naglilinis, nagkukumpuni ng mga maliliit na sira. Sa hapon, nagpipinta siya. Mabagal ang usad, mahirap, lalo na sa kanyang kalagayan. Ngunit sa bawat patak ng pawis, nararamdaman niyang nababawi niya ang kontrol sa sarili niyang buhay. Isang hapon, habang pilit niyang inaayos ang isang estanteng kahoy na medyo tabingi, isang pickup truck na puno ng mga tabla ang huminto sa tapat. Bumaba mula rito ang isang lalaki. Matangkad ito, balingkinita ng katawan, at ang balat ay kayumangging sinunog ng araw. Simple lang ang suot nito, plain na t-shirt at maong. "Magandang hapon po," bati ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado at bahagyang mahiyain. "Dito po ba yung pinagmemenor de edad na tindahan?" "Ay oo, ako na ang umuupa ngayon," sagot ni Liwayway, medyo nagulat. "Ako po si Amihan," pagpapakilala ng lalaki.
Han na lang po. May-ari po ako ng maliit na lumber shop sa bayan. Nagde-deliver lang po ng order dito sa katabing resort. Ngumiti si Liwayway. Liwayway, liway na lang. Pasensya ka na sa itsura ng lugar. Nagsisimula pa lang. Tumingin si Amihan sa paligid, hindi sa gulo, kundi sa trabahong ginagawa ni Liwayway. Nakita niya ang pintura sa damit nito, ang determinasyon sa mga mata nito, at ang sinapupunang maingat nitong hinihimas. May isang kakaibang paghanga sa kanyang mga mata. Gagawin niyo pong... Tanong niya. Kapihan! Sagot ni Liwayway na may halong kaba at pagmamalaki. Tumango si Amihan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos niyang magbaba ng ilang tabla para sa resort, pabalik na sana siya sa kanyang truck nang mapansin niyang muling pinipilit ni Liwayway na ayusin ang tabinging ko istante. Lumapit siya. Miss Liway, sabi niya. Huwag po kayong magagalit, pero hindi po ganyan yan maitatama. Baka bumagsak lang po yan. Napahiya si Liwayway. Ah, ganun ba? Wala kasi akong masyadong alam sa ganito. Hindi na nagsalita si Amihan. Kumuha lang siya ng ilang gamit mula sa kanyang truck. Isang martilyo, ilang pako, at isang level tool. Sa loob lang ng ilang minuto, sa ilang magaan ngunit tiyak na pukpok, naayos na niya ang estante. Diretso na ito at matibay. Ayan po, mas matibay na, sabi niya. Nako, salamat. Magkano? Nahihiyang tanong ni Liwayway habang kinakapa ang kanyang bulsa. Umiling si Amihan. Wala po yon. Tulong ko na lang sa bagong kapitbahay. Hindi, nakakahiya. Naman, pagpilit ni Liwayway. Teka, wala pa akong masyadong maibibigay. Pero kung gusto mo, ipagtitimpla kita ng kape. Sample ng magiging produkto ko. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Liwayway na ngumiti ng totoo si Amihan. Sige po, hindi ko po matatanggihan yan. Habang umiinom si Amihan ng kape sa isang upuang plastik sa labas at habang nakatingin sila pareho sa papalubog na araw sa karagatan, isang komportabling katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang kape, gaya ng inaasahan, ay masarap. Ngunit higit pa roon, ang simpleng pagdamay, ang tulong na hindi humihingi ng kapalit, ay isang bagay na matagal nang hindi nararanasan ni Liwayway. Nang paalis na si Amihan, huminto ito bago sumakay sa kanyang truck. Lumingon ito kay Liwayway. Kung kailangan mo ng tulong, sabi niya sa kalmado nitong boses, tawagin mo lang ako. Pagkaalis ng kanyang truck, naiwan si Liwayway na nakatayo roon, hawak ang baso ng kapeng walang laman. Tumingin siya sa naayos na estante, pagkatapos ay sa dagat, at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at taos-pusong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang sinag ng pag-asa sa gitna ng kanyang personal na takip-silim. Mula sa bintana ng kanyang maliit na lumber shop, tanaw ni Amihan ang halos lahat ng nangyayari sa dalampasigan ng baryo Mahinahon. Ngunit sa mga nagdaang linggo, iisa lang ang madalas na nahuhuli ng kanyang mga mata. Ang maliit na kapihan sa may burol. Ang kape sinag. At ang babaeng nagpatayo nito, si Liwayway. Ngayong araw ang grand opening ng kapihan. Mula sa kanyang pwesto, nakita ni Amihan kung paano maagang dumating si Liwayway, kasama ang ina nitong si Aling Luz. Nakita niya ang pananabik sa mga mata nito habang isinasabit ang maliit na karatulang open. Ang buong paligid ay malinis. Ang mga bagong barnis na mesa at upuan sa labas ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang amoy ng matapang na kape ay umaabot hanggang sa kanyang kinatatayuan, isang pangakong masarap at mainit. Ngunit lumipas ang umaga at wala halos dumating. Isang matandang mangingisda ang bumili ng kape, pagkatapos ay isang mag-asawang turista na napadaan lang. Sumapit ang tanghali, pagkatapos ay ang hapon. Ang karamihan sa mga mesa ay nanatiling walang laman. Mula sa malayo,
Nakikita ni Amihan ang unti-unting pagkawala ng ngiti sa mukha ni Liwayway. Nakikita niya ang bahagyang panlulumo sa mga balikat nito habang nagpupunas ng mga mesang hindi naman nagamit. Nakikita niya ang bawat pagtingin nito sa kalsada, umaasa na may liliko at hihintong sasakyan, at sa bawat segundong pagmamasid niya, may isang pamilyar na kirot siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Nakikita niya sa determinasyon ni Liwayway ang isang bahagi ng kanyang sarili, ang pagnanais na magsimula muli, na bumuo ng isang bagay na sariling-sarili niya. Ngunit nakikita rin niya sa anino ng pag-aalala sa mga mata nito ang multo ng kanyang sariling nakaraan. Bigla niyang naalala si Rochelle, ang babaeng minahal niya ng buong buo, ang babaeng pinangakuan niya ng habambuhay. Nakatayo sila noon sa kaparehong dalampasigan, ilang taon na ang nakalipas. Ipinapakita niya rito ang planong palakihin ang kanyang lumber shop. Ito ang magiging buhay natin, Shell, masaya niyang sabi noon. Simple, pero atin. Ang ngiti ni Rochelle ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Buhay? Han, walang buhay dito. Walang pag-unlad. Pangarap ko ang city, ang magtrabaho sa isang malaking kumpanya. Hindi ko kayang mabulok lang dito kasama ng mga tabla at alikabok mo. Isang linggo pagkatapos noon, umalis si Rochelle. Hindi na ito lumingon pa. Iwinaksi ni Amihan ang alaala. Iba si Liwayway. Si Liwayway ay tumatakbo patungo sa buhay na tinalikuran ni Rochelle. Nakahanap ito ng pag-asa sa lugar na para sa iba ay katapusan na. Hindi niya kayang tingnan lang si Liwayway na nabibigo. Sakto namang may isang van ng mga turista ang huminto sa tapat ng kanyang shop. Mukhang mga taga-Maynila na naliligaw. Boss, magandang hapon. Saan ba magandang magkape at magpahinga dito? Tanong ng driver. Ito na ang pagkakataon. Itinuro ni Amihan ang direksyon ng Kape Sinag. Subukan niyo ang kape sa bagong bukas na shop dyan sa may dalampasigan. Sabi niya sa simple at tapat na boses. Pinakamasarap sa buong Mahinahon. Nagkatinginan ang mga turista. Nagustuhan ang rekomendasyon. Sige boss, salamat. Pinanood ni Amihan ang van na umakyat sa maliit na burol at pumarada sa tapat ng Kape Sinag. Nakita niya ang gulat at tuwa sa mukha ni Liwayway nang sabay-sabay na bumaba ang isang malaking grupo. Nakita niya kung paano ito nagmamadaling pumasok sa loob para asikasuhin sila. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Amihan. Pakiramdam niya ay tama ang kanyang ginawa. Kinagabihan, bago isara ang kanyang shop, naglakad siya papunta sa Kape Sinag. Ang ilaw mula sa loob ay nagbibigay ng mainit na kulay sa paligid. Naabutan niya si Liwayway na mag-isang nagliligpit, pagod ngunit halatang masaya. Magandang gabi, Liway, bati niya. Napalingon ito at isang malaking nangiti ang sumalubong sa kanya. Han, napadaan ka. Gusto mo ng kape? Wag na. Baka hindi na ako makatulog. Kamusta ang unang araw? Nako, nakakapagod pero masaya. Kwento nito, ang mga mata ay nagkikinang. Akala ko nga wala nang darating, pero bigla na lang may isang van ng turista. Ang sabi nila, may nagrekomenda raw sa kanila na masarap ang kape dito. Ikaw siguro ang pampaswerte ko, ano? Tinitigan ni Amihan si Liwayway, ang pagod sa kanyang mukha na nababalutan ng purong kaligayahan. Isang kaligayahang nagmula sa sarili nitong pagsisikap. Ngumiti lang siya, isang ngiting bahagya lang gumuhit, ngunit puno ng kahulugan. Ayaw niyang kunin ang kredito. Ang tagumpay na ito ay para kay Liwayway. Masarap lang talaga ang kape mo, sagot niya. Nagkatitigan sila. Sa ilalim ng malumanay na ilaw ng kapihan, sa saliw ng mahinang tunog ng mga alon, may isang bagay na namuo sa pagitan nila. Hindi ito salita, hindi ito kilos, isang tahimik na pag-unawa. Isang koneksyon na nagsasabing, nakikita kita, naiintindihan kita. Isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong sa puso nilang pareho. 3 taon.
3 taon ang lumipas na parang isang panaginip. Ang kapisinag na nagsimula sa pangarap at ilang pirasong tabla ay isa ng kilalang hantungan sa baryo Mahinahon. Ang maliit na kapihan ay naging paboritong tambayan hindi lang ng mga lokal, kundi pati na rin ng mga turistang naghahanap ng kapayapaan at masarap na kape. At si Liwayway, hindi na siya ang babaeng wasak at durog na unang tumapak sa baryo. Ang bawat araw na pagpapatakbo ng kanyang negosyo, ang bawat ngiti ng kanyang mga customer, at higit sa lahat, ang bawat yakap at halik ng kanyang anak ay unti-unting bumuo sa kanya muli. Ang kanyang anak, si Rio, pinangalanan mula sa ilog na dumadaloy patungo sa dagat, ay isa ng bibo at masayahing 3 taong gulang na bata. Kamukha niya ito, ngunit ang mga mata ay kay Dante. Dati, nasasaktan si Liwayway tuwing nakikita niya ang anino ng dating asawa sa kanyang anak. Ngunit ngayon, tinatanggap na niya ito bilang isang bahagi ng nakaraan na humubog sa kanyang kasalukuyan. At sa kasalukuyan niya, may isang tao na naging pare-parehong presensya. Isang anino na laging nariyan, isang haligi na laging nakasuporta. Si Amihan. Ang pagkakaibigan nila ay lumalim sa loob ng 3 taon. Mula sa pagiging magkapitbahay, naging magkaibigan sila. Mula sa pagiging magkaibigan, naging matalik na magkaibigan. At mula doon, namuo ang isang damdaming hindi nila masabi sa salita, ngunit kitang-kita sa kanilang mga mata. Si Han ang naging sandalan ni Liwayway, ang kalaro ni Rio, at ang tumayong ama sa batang hindi man lang nakilala ang tunay nitong ama. Isang hapon, habang abala si Liwayway sa counter, pinapanood niya mula sa malaking bintana ng kapisinag ang 2 pinakamahalagang lalaki sa buhay niya. Naglalaro sa dalampasigan si Amihan at si Rio. Naghahabulan sila, nagtatampisaw sa tubig. Ang malalakas na halakhak ni Rio ay umaabot hanggang sa kapihan. Tinitingnan ni Amihan si Rio na para bang tunay niya itong anak. May pag-aalaga, may pagmamahal, at sa mga sandaling ganito, hindi maiwasan ni Liwayway na isipin, ganito pala dapat. Ganito pala ang pakiramdam ng isang buong pamilya. Isang ngiti ng kaligayahan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Payapa na siya. Masaya na siya. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, natagpuan na niya ang kanyang kanlungan. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang marupok. Isang itim at makintab na sasakyan ang biglang lumiko at huminto nang biglaan sa tapat mismo ng kapisinag. Isang sasakyang halatang hindi nabibilang sa simpleng baryo Mahinahon. Napukaw nito ang atensyon ng lahat, pati na ni Amihan at Rio na napatigil sa paglalaro. Bumukas ang pinto ng driver's seat at mula roon, lumabas ang isang anino mula sa nakaraan. Isang aninong matagal nang ibinaon ni Liwayway sa limot, si Dante. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Liwayway. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang hawak niyang baso ay nabitawan at nabasag sa sahig. Ibang-iba na ang itsura ni Dante. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang pagod at desperadong aura. Payat ito. At kahit na plantsado ang damit, halatang may mabigat na pinagdadaanan. Ngunit ang mga mata nito ay pareho pa rin. Malamig at kalkulado. Naglakad si Dante papasok ng kapisinag na para bang pag-aari niya ito. Tiningnan niya ang buong lugar, ang mga customer, ang magandang interior, ang tagumpay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos, ang mga mata niya ay tumuon kay Liwayway. Liwayway, sabi niya, ang boses ay isang bulong na puno ng lason. Ang ganda na pala dito. Ang layo na ng narating mo. Hindi makapagsalita si Liwayway. Ang dila niya ay parang nakatali. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit na akala niya ay wala na, ay biglang bumalik na parang isang higanteng alon. Nakita ni Dante si Rio na tumatakbo papalapit.
nagtatago sa likod ni Amihan. Tumingin si Dante kay Amihan, isang tingin ng pagsusuri at paninibugho. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa bata. Ang laki na niya, sabi ni Dante. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit ito'y isang ngangiting pilit at nakakatakot. Nandito ako para sa kanya, para bisitahin ang anak ko. Anak niya, ngayon lang, pagkatapos ng 3 taon ng pananahimik, si Amihan, na naramdaman ng tensyon, ay hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Rio at dinala ito sa likod ng counter, palayo kay Dante, palapit kay Liwayway. Anong kailangan mo, Dante? Sa wakas ay sabi ni Liwayway. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit matatag. Hindi sumagot si Dante. Sa halip, may kinuha ito mula sa isang daladalang itim na briefcase. Isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng counter, sa gitna ng mga nabasag na bubog. Ang tunog ng paglapag ng folder ay parang isang putok ng baril sa tahimik na kapihan. Nandito ako para kunin ang para sa akin, Liwayway, sabi ni Dante sa isang malamig at walang emosyong boses. Ang kanyang mga mata ay nagniniinga sa isang apoy na hindi maintindihan ni Liwayway. Ang anak ko at ang kalahati ng negosyong ito. Ang anak ko at ang kalahati ng negosyong ito. Ang mga salitang yon ay parang lason na dahan-dahang kumalat sa perpektong kapayapaan ng kape-sinag. Saglit na nabalot ng katahimikan ang buong lugar. Ang mga customer ay natigilan. Ang kanilang mga kwentuhan ay naputol. Ang tanging maririnig ay ang basag na tunog ng paghinga ni Liwayway at ang mahinang paghikbi ni Rio na mahigpit na nakayakap sa kanyang binti. Ang unang bumalik sa kamalayan ni Liwayway ay hindi ang takot, kundi ang galit ng isang ina. Wala kang karapatan, mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay matigas at may bigat. Hinila niya si Rio sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay naging isang pader sa pagitan ng kanyang anak at ng lalaking nag-abandona sa kanila. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Dante. Karapatan? Liwayway. Nasa ilalim pa rin tayo ng batas. Ang negosyong ito, sinimulan mo gamit ang perang pinag-ipunan natin noong tayo pa. Ang ideya, nabuo noong kasal pa tayo. At ang bata. Tumingin ito kay Rio na may malamig na kalkulasyon. Dugot laman ko yan. Wala ka dito nung isinilang ko siya. Sumabog na si Liwayway. Wala ka dito sa bawat gabing hindi siya makatulog dahil sa lagnat. Wala ka sa bawat tagumpay at paghihirap ko sa pagpapalaki sa kanya at sa lugar na ito. Huwag mo akong kausapin tungkol sa karapatan, Dante, dahil isinuko mo ang lahat ng yan nung tinalikuran mo kami. Hindi iyan ang sasabihin ng korte. Kalmadong sagot ni Dante, itinaas ang folder na para bang ito ay isang sandata. May mga abogado ako. Sa isang iglap, lumabas si Aling Luz mula sa kusina. May hawak na walis tingting. Umalis ka dito. Hayop ka. Wala kang karapatan manatili sa pamamahay ng anak ko. Labas, sigaw ni Liwayway. Ang boses ay basag na sa galit. Itinuro niya ang pinto. Umalis ka bago ko makalimutan ang sarili ko. Nakita ni Dante ang determinasyon sa mga mata ni Liwayway. Nakita niya ang galit sa buong baryo na nakatingin sa kanya. Alam niyang talo siya sa eksenang ito. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder at tumalikod. Ngunit bago siya tuluyang umalis, lumingon siya kay Liwayway. Mag-isip-isip ka, Liway. Mapapasa akin din ang gusto ko. Pagkaalis ng itim na sasakyan, ang tensyon sa loob ng kape-sinag ay unti-unting nawala. Ngunit napalitan ito ng isang mabigat na pakiramdam ng pangamba. Humingi ng paumanhin si Liwayway sa kanyang mga customer at isinara muna ang kapihan para sa araw na yon. Habang pauwi, sa labas ng bakuran, nakita ni Liwayway si Dante na nakatayo sa may tabing dagat. May kausap sa telepono. Hindi niya sinasadya, ngunit narinig niya ang desperasyon sa boses nito. Celeste, please, kailangan ko ng tulong. Naubos na ang lahat. Please,
Kahit konti lang, pautangin mo muna ako. Isang matinis at walang pakialam na boses ang narinig ni Liwayway mula sa kabilang linya, kahit na malayo siya. It's over, Dante. Problema mo na yan. Huwag mo na akong tatawagan ulit. Nakita ni Liwayway kung paano buong lakas na ibinato ni Dante ang kanyang mamahaling cellphone sa buhanginan. Napasabunot ito sa sariling buhok, isang imahe ng isang taong lugmok at walang-wala. Doon niya naintindihan, hindi ito tungkol sa pagmamahal sa anak. Hindi ito tungkol sa karapatan. Ito ay tungkol sa pera. Ginagamit sila ni Dante bilang huling baraha. Ang kaalamang yon ay mas lalong nakakatakot. Kinagabihan, hindi mapakali, si Liwayway. Pagkatapos niyang patulugin si Rio, lumabas siya at naupo sa isa sa mga mesa ng saradong kape-sinag. Ang tunog ng alon na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay parang isang panunuya ngayon. Tumingin siya sa kanyang munting negosyo. Ang bawat upuan, bawat tasa, bawat butil ng kape ay simbolo ng kanyang pagbangon. At ngayon, lahat ng ito ay nanganganib na mawala. Doon na bumigay ang kanyang katatagan. Yumuko siya sa mesa at tahimik na umiyak. Ang mga luha ng takot at pagod ay dumaloy ng walang tigil. Hindi niya namalayan ang pagdating ni Amihan hanggang sa maramdaman niya ang mainit nitong kamay na marahang humawak sa kanyang balikat. Liway, mahinang tawag nito. Inangat niya ang kanyang ulo. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Natatakot ako. Paano kung manalo siya? Paano kung kunin niya si Rio? Umupo si Amihan sa tapat niya. Sa halip na magbigay ng mga payak na salita ng pampalubag loob, hinawakan niya ang kamay ni Liwayway. Ang pagkuyom ng kanyang mga kamao kanina habang kaharap si Dante ay napalitan ng isang mahigpit ngunit magaan na hawak. Isang hawak na nangangako ng suporta. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Marin ngunit mahinahon niyang sabi. Tinititigan si Liwayway ng diretso sa mga mata. Nandito ako. 4 na salita. Ngunit para kay Liwayway, ang 4 na salitang iyon ay mas malakas pa sa isang hukbo. Sa mga mata ni Amihan, nakita niya hindi lang ang awa, kundi ang determinasyon. Ang galit na pinigilan nito kanina para sa kanya. Ang pagnanais na protektahan sila. Ang mga luha niya ay tumigil. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bagong apoy. Ang apoy ng paglaban. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi. Itinuwid niya ang kanyang pagkakaupo. Tumingin siya sa madilim na karagatan at pagkatapos ay sa kanyang kapihan. Hindi na siya ang Liwayway na basta na lang iiyak at susuko. Hindi na. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, isang delivery man ang dumating. May dala itong isang malaking brown na sobre para kay Liwayway. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, isang opisyal na dokumento mula sa korte. Isang summons, isang notice ng kasong isinampa laban sa kanya ni Dante Del Mar para sa custody ng kanilang anak at sa hatian ng ari-arian. Ngayon, opisyal na. Ang digmaan para sa kanyang pangarap at sa kanyang anak ay nagsimula na. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang malabo at nakakapagod na bangungot para kay Liwayway. Ang digmaang sinimulan ni Dante ay hindi lamang sa korte. Dinadala niya ito sa mismong puso ng baryo Mahinahon. Mula sa kanyang lumber shop, naririnig at nakikita ni Amihan ang lahat. Nakikita niya kung paano nagkalat ng mga kasinungalingan si Dante sa buong baryo. Ipinapakita nito ang sarili bilang isang amang nagsisisi, isang amang pinagkaitan na makita ang sariling anak. Ikinakalat nitong si Liwayway ay naging sakim dahil sa pera, na ito raw ang naglayo sa bata at ipinagdamot ito sa kanya. Ang pera ay nakakabulag talaga. Maririnig ni Amihan na bulungan ng ilang tsismosa sa palengke. Kawawa naman pala yung lalaki. Gusto lang naman makabawi sa anak niya. Nasasaksihan ni Amihan ang epekto nito. Ang kape-sinag na dati laging puno ng tawanan
ay unti-unting naging tahimik. Ilan sa mga datihang customer ay hindi na nagpupunta. Iniiwasan si Liwayway na para bang may nakakahawa itong sakit. Bawat tingin ng panghuhusga, bawat bulungan ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Liwayway. Gabi-gabi, nakikita ni Amihan ng ilaw sa kape sinag na nananatiling bukas hanggang hating gabi. Nakikita niya si Liwayway na mag-isang nakaupo, napapalibutan ng mga dokumento mula sa abogado. Ang mukha ay pagod at ang mga balikat ay mabigat sa dalahin. Ang puso ni Amihan ay pinipiga. Gusto niyang sugurin si Dante. Gusto niyang isigaw sa buong baryo ang katotohanan. Ngunit pinipigilan niya ang sarili. Alam niyang hindi iyon makakatulong. Ang kailangan ni Liwayway ngayon ay hindi karahasan, kundi lakas. Suporta. Isang gabi, ang ulan ay malakas. May kasama itong hangin at kulog. Hating gabi na, pero nakita ni Amihan na bukas pa rin ang ilaw sa kape sinag. Hindi na siya nakatiis. Kumuha siya ng payong at naglakad sa gitna ng unos. Naabutan niya si Liwayway na nakasubsob sa mesa. Ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Ang mga papel mula sa abogado ay nakakalat. Ito na marahil ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Ang sandali kung kailan nararamdaman niyang tinalikuran na siya ng lahat. Liway! Mahinang tawag ni Amihan. Dahan-dahang inangat ni Liwayway ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay namumugto at puno ng kawalan ng pag-asa. Pagod na ako, sabi ng abogado. Malakas daw ang kaso niya, na baka makuha niya si Rio. Ang mga salitang yon ay parang isang sentensya ng kamatayan. Pagod na akong lumaban, baka dapat sumuko na lang ako. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Amihan ang sarili. Lumapit siya, hinawakan ang magkabilang balikat ni Liwayway at marahan siyang itanayo. Pinunasan niya ang mga luha nito gamit ang kanyang mga hinlalaki. "Huwag mong sasabihin yan," sabi niya. Ang boses ay puno ng damdamin na matagal na niyang itinatago. "Hindi ka pwedeng sumuko. Hindi ka nag-iisa." Dinala niya si Liwayway palabas sa ilalim ng maliit na silong ng kapihan kung saan naririnig nila ang patak ng ulan at naaamoy ang basa ng lupa. Ang hangin ay malamig, ngunit ang presensya ni Amihan ay mainit. "Tingnan mo to, Liway," sabi niya. Itinuturo ang nakasaradong kape sinag. "Binuo mo to mula sa wala. Sa sarili mong lakas. Tingnan mo si Rio. Pinalaki mo siyang mag-isa na isang mabuti at masayang bata. Ikaw ang pinakamatapang na taong kilala ko. At hindi ako papayag na ang isang duwag na katulad ni Dante ang sisira sa'yo." Nakatitig lang si Liwayway sa kanya. Ang mga mata ay naguguluhan, ngunit unti-unting nabubuhayan ng pag-asa. Humugot ng malalim na hininga si Amihan. "Oras na, Liway," sabi niya. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. "Alam ko, hindi ito ang tamang panahon. Marami kang pinagdadaanan, pero kailangan kong sabihin to." Hinawakan niya ang mga kamay ni Liwayway. Ang mga kamay na dati nanginginig sa takot, ngayon ay nakahanap ng kapayapaan sa higpit ng kanyang hawak. "Noong una kitang makita, nakita ko ang isang babaeng nasaktan pero hindi sumusuko. Habang tumatagal, nakita ko ang isang inang gagawin ng lahat para sa kanyang anak. At ngayon, ang nakikita ko ay ang babaeng hindi ko na kayang isipin na mawala sa buhay ko." Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. "Liway, natakot akong magmahal muli. Dahil nasaktan na ako dati, pero mas natatakot akong mawala ka." Sa gitna ng ulan, sa gitna ng unos sa buhay ni Liwayway, ang mga salita ni Amihan ay isang kanlungan, isang angkla. Hindi ito isang pangako ng isang perpektong bukas, kundi isang paninindigan sa gitna ng kawalan. Isang pag-amin na kahit anong mangyari, hindi na siya muling maglalakad ng mag-isa. Hindi sumagot si Liwayway. Wala siyang masabi. Tumingin lang siya kay Amihan.
Ang puso niya ay isang magulong halo ng pasasalamat, pagkalito, at isang damdaming matagal na niyang ikinulong sa takot na masaktan muli. Dapat ba niyang buksan ang kanyang puso sa pag-ibig na ito? Sa gitna ng digmaang hindi pa niya alam kung paano ipapanalo, ang hinaharap niya at ng kanyang anak ay nakasabit sa isang sinulid. Ngunit sa mga mata ni Amihan, nakakita siya ng isang bagay na mas malakas pa sa takot. Nakakita siya ng tahanan. Ang pag-amin ni Amihan ay hindi magic na nag-alis sa mga problema ni Liwayway. Ngunit ito ay nagsilbing liwanag sa kanyang pinakamadilim na gabi. Nagbigay ito sa kanya ng lakas na kailangan niya para bumangon muli, kinaumagahan at harapin ang digmaan. Tumawag siya sa kanyang abogado. "Lalaban ako," sabi niya sa telepono. Ang boses ay hindi na nanginginig. "Lalaban ako hanggang sa huli." Ang desisyong yon ang nagpabago sa lahat. Sa sumunod na pulong nila ng kanyang abogado, kasama na si Amihan. Habang pinag-aaralan nila ang mga legal na dokumento, napansin ni Amihan ang isang detalye sa mga financial statement na isinumite ni Dante. May mga malalaking cash withdrawal sa mga petsang malapit sa araw ng sahod, mga transaksyong hindi maipaliwanag. "Ano kaya to?" tanong ni Amihan sa abogado. "Parang hindi pangkaraniwan. Maaring personal na gastos lang," sabi ng abogado. Mahirap patunayan kung saan napunta. Ngunit hindi napakali si Amihan. Mayroon siyang mga kaibigan sa Maynila, mga dating katrabaho sa isang construction firm na marami ring kakilala. Habang si Liwayway ay nakatutok sa paghahanda ng kanyang testimonya at pag-aalaga kay Rio, si Amihan ay tahimik na kumilos sa likod. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon. Isang simpleng pakiusap. "Pare, baka pwede mo namang silipin ang pangalan na to, Dante Del Mar. Baka may marinig ka lang." Hindi nagtagal, isang tawag ang kanyang natanggap. Isang tawag na nagbukas sa lahat ng kasinungalingan. Ang kaibigan niya ay may kilala sa isang kasino sa Maynila. Ang pangalan ni Dante Del Mar ay pamilyar sa kanila. Hindi bilang isang big-time player, kundi bilang isang taong laging natatalo. Isang taong baon sa utang. Ang mga petsa ng malalaking cash withdrawal ay tumutugma sa mga gabi kung kailan siya nagpupunta sa kasino. Ito ang sikreto. Hindi lang ito simpleng pangangaliwa. Ang paglapit ni Dante kay Celeste ay hindi lang dahil sa pagnanasa. Ito ay isang desperadong hakbang para makahanap ng salvavida sa kanyang lumulubog na mundo. Ang pagbabalik niya ngayon kay Liwayway ay hindi para sa pamilya, kundi para sa pera. Ang katotohanan ito ay mas masahol pa sa inakala ni Liwayway. Ngunit kasabay ng sakit, nagbigay ito sa kanila ng isang malakas na alas. Ngunit may kulang pa. Kailangan nila ng isang taong magpapatunay sa lahat ng ito. Isang taong makakapagsabi kung ano ang tunay na plano ni Dante at Celeste. Muli, kumilos si Amihan. Natuntun niya sa social media ang pangalan ng dating driver ni Celeste. Nalaman niyang bigla na lang itong tinanggal sa trabaho, ilang buwan na ang nakalipas. Nagbakasakali siya. Ginamit niya ang isa pa niyang kaibigan para hanapin ito. Isang gabi, isang sekretong pagkikita ang naganap sa isang maliit na karinderya sa kabilang bayan. Si Mang Jess, isang matandang lalaki na may mapagkumbabang anyo, ay takot na takot noong una. "Ayoko pong madamay dyan," sabi nito. "Mang Jess," mahinahong sabi ni Amihan, "alam ko pong tinanggal kayo ng walang dahilan. Ang kailangan lang po namin ay ang katotohanan. May isang bata po na maapektuhan dito. Ang kinabukasan ng isang bata ang nakasalalay." Tumingin si Mang Jess kay Liwayway na tahimik lang na nakikinig sa tabi. Nakita niya ang pag-aalala ng isang ina sa mga mata nito. Bumuntong hininga ang matanda. "Narinig ko po sila," panimula ni Mang Jess. "Sa loob ng kotse, akala nila hindi ako nakikinig. Narinig ko si Sir Dante na nagmamakaawa kay Ma'am Celeste na tulungan siyang bayaran ang mga utang niya sa sugal. At narinig ko rin po ang plano nila."
Huminga ng malalim si Mang Jess bago nagpatuloy. Ang sabi po ni Ma'am Celeste, pikitin mo muna yung asawa mo. Kapag nakuha mo na ang tiwala niya at ang pera sa negosyo, saka mo hiwalayan. At nang malaman po nilang nabuntis kayo, ma'am, tumingin ito kay Liwayway. Ang sabi pa po ni Sir Dante, mas maganda yan. May alas pa ako sa kanya habang buhay. Parang bombang sumabog ang revelasyon na yon. Ang lahat ng sakit na naramdaman ni Liwayway ay bumalik. Ngunit ngayon, may kasama na itong matinding galit at determinasyon. Ang kanyang laban ay hindi na lang para sa kanyang anak at sa kanyang negosyo. Ito ay laban para sa katarungan. Pumayag si Mang Jess na tumestigo. Ang pagkatanggal sa kanya sa trabaho nang walang dahilan ay sapat ng motibasyon para ilabas ang katotohanan. Habang pauwi, sa loob ng sasakyan, walang nagsasalita. Ngunit hinawakan ni Amihan ang kamay ni Liwayway. Isang hawak na nagsasabing, malapit na. Matatapos na rin to. Naramdaman ni Liwayway ang isang kakaibang kapanatagan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Ang daan sa unahan ay madilim pa rin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, natatanaw na niya ang liwanag sa dulo nito. Isang araw, bago ang nakatakdang pagdinig sa korte, habang nag-aayos si Liwayway ng mga bulaklak sa kape sinag, isang pamilyar na puting sedan ang huminto sa tapat. Bumaba si Celeste. Nakasuot ito ng mamahaling damit at dark sunglasses na para bang isang reyna na bumisita sa lupain ng mga dukha. Pumasok ito sa loob ng kapihan. Ang bango ng kanyang pabango ay tila isang insulto sa amoy ng kape. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Tumingin si Liwayway sa kanya. Ang babaeng sumira sa kanyang pamilya. Ang babaeng naging dahilan ng kanyang pinakamatinding sakit. Tungkol saan? Kalmadong tanong ni Liwayway. May alok ako sa'yo, sabi ni Celeste habang inilalapag ang isang mamahaling handbag sa mesa. Ang alok ni Celeste ay simple at brutal or isang malaking halaga na nakasulat sa isang tseke kapalit ng isang bagay, ang pananahimik ni Liwayway. Umatras ka na sa kaso? Malamig na sabi ni Celeste habang nakaupo sa loob ng kape sinag na para bang nag-o-order lang ng kape. Iurong mo lahat. Kunin mo ang pera at magsimula ka ulit sa ibang lugar kung saan hindi ka na namin makikita para matahimik na ang lahat. Tinitigan ni Liwayway ang tseke. Ang halagang nakasulat doon ay sapat na para bumili ng 10 kapihan na tulad ng kape sinag. Sapat na para hindi na siya magtrabaho habang buhay. Ngunit habang tinitingnan niya ito, ang nakikita niya ay hindi pera. Ang nakikita niya ay dugo. Dugo ng kanyang sakripisyo, pawis ng kanyang pagbangon, at mga luha ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang tseke sa mesa. Ang kapayapaan ko, sabi ni Liwayway. Ang boses ay kalmado, ngunit matigas na parang bato, ay hindi nabibili. At ang anak ko, hindi siya isang bagay na pwedeng pag-usapan sa isang transaksyon. Isang mabilis na galit ang gumuhit sa mukha ni Celeste. Huwag kang maging tanga, Liwayway. Ito na ang pinakamagandang alok na makukuha mo. Ngumiti si Liwayway, isang ngangiting walang bahid ng saya, kundi puno ng lakas at awa. Umalis ka na. At pakisabi kay Dante, magkita na lang kami sa korte. At ngayon, narito na sila. Sa loob ng malamig at tahimik na courtroom, nasa kabilang panig si Dante, kasama ang kanyang mamahaling abogado. Nakasuot ito ng magarang damit. Ang buhok ay maayos na nakasgel. Sinusubukan niyang magmukhang isang kagalang-galang na negosyante, isang amang mapagmahal. Ngunit nakikita ni Liwayway ang panginginig ng mga kamay nito, ang desperasyon sa likod ng pagkukunwari. Sa tabi ni Liwayway ay ang kanyang abogado at si Amihan, na hindi bumitiw sa tabi niya mula pa kaninang umaga. Ang presensya ni Amihan ang kanyang naging lakas. Nagsimula ang pagdinig. Unang nagsalita ang panig ni Dante. Naglatag sila ng mga dokumentong nagpapatunay na ang puhunan sa kape sinag ay galing sa kanilang conjugal funds.
Ipinresinta nila si Dante bilang isang biktima, isang amang nagsisikap itaguyod ang pamilya sa syudad habang ang kanyang asawa ay bigla na lang siyang iniwan at inilayo ang kanyang anak. Ginamit nila ang bawat legal na argumento para palabasin si Liwayway na isang masamang tao. Ako po ay isang ama na nagkamali, Your Honor, sabi ni Dante nang siya ay nasa witness stand. Ang boses ay puno ng pagsisisi na halatang peke. Ngunit handa po akong itama ang lahat. Ang tanging hangad ko lang po ay makasama ang aking anak at maging bahagi ng kanyang buhay. Halos masuka si Liwayway sa kanyang narinig. Nang turn na ng kanilang panig, isang bagong tensyon ang bumalot sa silid. Isa-isang sinagot ng kanilang abogado ang mga akusasyon, ngunit ang pinakamalakas nilang sandata ay hindi pa inilalabas. Your Honor, the prosecution would like to call our first witness, sabi ng abogado ni Liwayway, Mr. Jess Mariano. Pagtawag sa pangalan na yon, nakita ni Liwayway kung paano biglang namutla si Dante. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho na parang bula. Napatingin siya sa courtroom, hinahanap si Celeste, ngunit wala ito. Iniwan na siya sa ere. Pumasok si Mang Jess, ang dating driver. Sa simula ay nanginginig ang kanyang boses. Ngunit habang nagsasalita siya, unti-unti itong tumatag. Kwinento niya ang lahat ng kanyang narinig. Ang mga utang ni Dante sa sugal, ang plano nila ni Celeste na gamitin si Liwayway, at ang masakit na katotohanang ginawa nilang alas ang pagbubuntis nito. Ang bawat salita ni Mang Jess ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Dante. Pagkatapos, iprinisinta ng abogado ni Liwayway ang mga bank statement na nagpapakita ng malalaking cash withdrawal ni Dante at mga testimonya mula sa mga kakilala ni Amihan na nagpapatunay sa kanyang pagkakalulong sa sugal. Ang kastilyong buhangin na binuo ni Dante ay tuluyan ng gumuho. Wala na siyang masabi, wala nang maipangdepensa ang kanyang abogado. Ang katotohanan ay nakahain na para makita ng lahat. Sa huli, binigyan ng pagkakataon si Liwayway na magsalita. Tumayo siya, hindi bilang isang biktima na humihingi ng awa, kundi bilang isang babaeng nakipaglaban at nanindigan. Tumingin siya sa hukom, ngunit ang kanyang mga salita ay para kay Dante. Your Honor, panimula niya, ang boses ay matatag. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa pera o sa isang negosyo. Ito ay tungkol sa katotohanan. Tumingin siya ng diretso kay Dante na ngayon ay nakayuko na sa kahihiyan. Ang negosyong ito, sabi ni Liwayway, ang bawat salita ay may bigat. Ay itinayo hindi ng pera, kundi ng mga luha at pawis ko. Itinayo ko ito mula sa mga piraso ng aking winasak na puso para bigyan ng magandang kinabukasan ng aking anak. At ang anak ko, huminto siya saglit. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa tindi ng emosyon. Hindi siya isang premyo, hindi siya isang alas. Siya ang buhay ko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa courtroom pagkatapos niyang magsalita. Hindi na nagtagal ang deliberasyon. After careful consideration of all the evidence presented, anunsyo ng hukom, this court hereby grants full and sole custody of the child, Rio Alonso, to his mother, Miss Liwayway Alonso. Furthermore, all claims made by Mr. Dante Del Mar regarding the business, kay Pisinag, are hereby dismissed. Tagumpay. Ang salitang yon ay umaling-awngaw sa isip ni Liwayway. Napahawak siya sa braso ni Amihan. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina sa sobrang ginhawa. Tumingin siya sa kabilang panig. Nakita niya si Dante na napasubsob sa mesa. Isang taong talunan. Isang taong iniwan ng lahat. Walang awa siyang naramdaman. Tanging isang malungkot na pagtatapos sa isang kabanatang matagal na dapat nagsara. Nang sila ay nasa labas na ng courtroom, sa ilalim ng sikat ng araw, doon palang tuluyang pumatak ang mga luha ni Liwayway.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng sakit o takot. Ito ay mga luha ng tagumpay. Niyakap niya si amihan ng mahigpit. Salamat, Han. Bulong niya. Salamat sa lahat. Ngumiti si amihan, isang ngangiting abot hanggang sa mga mata. Hinawakan nito ang kanyang muka at marahang pinunasan ang kanyang mga luha. Tapos na ang unos. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, sisikat na muli ang araw para kay Liwayway. Ang pag-alis ni Dante sa Baryo Mahinahon ay kasing bilis at kasing tahimik ng kanyang pagdating. Walang paalam. Isang araw, ang tsismis na lang na kumalat sa baryo ay nilisan na niya ang inuupahang kwarto, dala ang kahihiyan ng kanyang pagkatalo. Tuluyan na siyang naging isang multo ng nakaraan, isang bangungot na sa wakas ay natapos na. At sa paglisan ng aninong yon, isang bagong uri ng liwanag at kapayapaan ang bumalik sa buhay ni Liwayway. Ang kapesinag ay muling napuno ng buhay. Ang mga customer na nawala ay unti-unting bumalik. Dala ang mga ngiti ng paghingi ng paumanhin na hindi na kailangan pang sabihin. Ang buong baryo ay tila humihinga ng mas maluwag. Ang bigat na dulot ng iskandalo ay nawala na. Isang gabi, pagkatapos ng isang abalang araw, magkasamang nagliligpit ng mga gamit sina Liwayway at amihan sa kapihan. Si Aling Luz na ang nag-uwi kay Rio para makapagpahinga. Silang dalawa na lang ang natira. Sa ilalim ng malumanay na ilaw ng mga bombilya, ang tanging maririnig ay ang pag-aayos nila ng mga upuan at ang malayong himig ng karagatan. Han, sabi ni Liwayway habang nagpupunas ang mesa. Sagot ni amihan, naabala sa pagwawalis. Salamat talaga. Huminto si amihan sa kanyang ginagawa at tumingin kay Liwayway. Ilang beses mo nang sinabi yan? Kulang pa rin, sabi ni Liwayway. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Hindi ko to kakayanin mag-isa. Lumapit si amihan sa kanya. Ang pagod sa kanyang mukha ay halata, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi na niya sinusubukang itago. Hindi mo naman talaga kailangang gawin ng mag-isa. Liway, hindi na ngayon. May isang komportableng katahimikan na namagitan sa kanila. Ang lahat ng dapat sabihin ay nasabi na. Ang lahat ng dapat patunayan ay napatunayan na. Wala ng mga hadlang, wala ng mga takot sa nakaraan na humahadlang sa kanila. Tara, yaya ni amihan, itinuro ang dalampasigan gamit ang kanyang ulo. Naglakad sila sa buhanginan. Ang mga paa ay nilalaro ng papalapit at papalayong tubig alat. Ang buwan ay bilog at maliwanag, naglalatag ng isang pilak na landas sa ibabaw ng madilim na dagat. Sa gitna ng katahimikan, si Liwayway ang unang gumawa ng hakbang. Dahan-dahan, marahan, isinukbit niya ang kanyang kamay sa braso ni amihan. At pagkatapos, ipinagsalikop niya ang kanilang mga daliri. Isang simpleng kilos, ngunit para sa kanilang dalawa, ito ang lahat. Naramdaman ni Liwayway ang bahagyang pagkabigla ni amihan na sinundan ng isang marahang pagpisil sa kanyang kamay. Isang sagot, isang pagtanggap. Huminto sila sa paglalakad. Magkaharap. Ang simoy ng hangin ay marahang dumadampi sa kanilang mga mukha. Liway, bulong ni amihan. Ang boses ay halos kinakain ng tunog ng mga alon. Hindi niya kailangan pang magsalita. Sa mga mata ni amihan, nakita ni Liwayway ang lahat. Ang pag-aalaga, ang respeto, ang paghanga, at ang isang pag-ibig na tahimik na namuo sa gitna ng unos. Isang pag-ibig na naghintay, isang pag-ibig na nagpagaling. Unti-unti, itinaas ni amihan ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Liwayway. Ang kanyang palad ay magaspang dahil sa trabaho, ngunit ang haplos nito ay ang pinakamalambot na bagay na naramdaman ni Liwayway sa loob ng mahabang panahon. At dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha.
Ang kanilang unang halik ay hindi tulad ng mga halik sa pelikula. Hindi ito mapusok o agaw buhay. Ito ay tahimik, marahan, puno ng pag-iingat, parang isang dalangin. Isang halik na nagsasabi ng, "Salamat." Isang halik na nangangahulugang, "Nandito na ako." Isang halik na nangangako ng isang bagong simula. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ipinatong ni Liwayway ang kanyang ulo sa dibdib ni Amihan. Naramdaman niya ang malakas, ngunit kalmadong tibok ng puso nito. Dito, sa yakap ng lalaking ito, sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman ni Liwayway ang isang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ito na ang kanyang tahanan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Amihan. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong sa ibabaw ng ulo ni Liwayway. "Yung lumber shop ko," panimula niya. "Medyo maliit na para sa mga order ngayon. At yung bahay ko, maliit lang din." Tumingala si Liwayway sa kanya. Nagtataka. Ngumiti si Amihan. "Naisip ko lang, baka gusto niyo ni Rio na tulungan akong magtayo ng mas malaking bahay? Yung may sapat na kwarto para sa ating tatlo." Ang mga luha ay muling namuo sa mga mata ni Liwayway. Ngunit sa pagkakataong ito, purong kaligayahan na ang dahilan. Hindi siya sumagot. Sa halip ngumiti siya at muling hinalikan si Amihan, isang halik na nagsasabi ng kanyang matamis na oo. Isang taon. Isang taon ng paghilom, pagbangon, at pagbuo. Ang sikat ng araw sa Baryo Mahinahon ay tila mas naging maningning. Ang hangin ay mas naging sariwa. Ang bawat umaga ay isang paalala ng isang bagong simula. Ang kapesinag ay hindi na lang isang kapihan. Sa tulong ni Amihan, napalawak ito. Mayroon na itong maliit na extension na nagsisilbing bed and breakfast para sa mga turistang naghahanap ng tunay na kapayapaan. Ito ay naging puso ng dalampasigan, isang lugar na puno ng kwento, tawanan, at amoy ng pag-asa. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa negosyo. Ito ay sa tahanan. Sa isang maliit na burol, hindi kalayuan sa kapesinag, nakatayo na ngayon ang isang bahay na gawa sa kahoy at salamin. Simple lang ang disenyo nito, ngunit maluwag at bukas, hinahayaang pumasok ang liwanag ng araw at ang simoy ng dagat. Ito ang bahay na pinangarap at itinayo ni na Liwayway at Amihan, ang kanilang tahanan. Sa hardin ng bahay na ito, isang masayang selebrasyon ang nagaganap. Kaarawan ni Rio. Ika-4 na kaarawan. Ang buong paligid ay puno ng mga bisita. Si Aling Luz, na ang mga mata ay laging may ningning ng kaligayahan, mga kaibigan mula sa baryo, at ilang suking customer na naging kaibigan na rin. Sa gitna ng lahat, si Rio, na nakasuot ng isang maliit na superhero costume, ay masayang tumatakbo. Hinahabol niya ang isang bola na sinisipa ng isang lalaking buong pagmamahal na nakatingin sa kanya. "Habulin mo ako, Papahan," sigaw ng bata. Ang tawa nito ay kasing linaw ng tubig sa dagat. Papahan. Ang salitang iyon, sa tuwing maririnig ni Liwayway, ay nagdudulot ng isang mainit na agos sa kanyang puso. Hindi ito ipinilit, hindi ito itinuro. Isang araw, kusa na lang itong lumabas sa bibig ni Rio. At sa araw na yon, nakita ni Liwayway ang mga luha ng kaligayahan sa mga mata ni Amihan. Pinapanood ni Liwayway ang lahat mula sa veranda. Ang kanyang kamay ay marahang nakahawak sa kanyang sinapupunan, na ngayon ay medyo umuumbok na mula. Isang bagong buhay, isang bagong pangarap, isang bunga ng pag-ibig na nagmula sa paghilom. Lumapit si Amihan sa kanya, pawis mula sa pakikipaglaro kay Rio. Niyakap siya nito mula sa likod. Ang mga kamay nito ay marahang ipinatong sa ibabaw ng kanyang kamay na nasa kanyang tiyan. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ni Liwayway. "Masaya ka ba?" tanong ni Amihan. Isang bulong na para sa kanya lamang. Pumikit si Liwayway at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Amihan.
Dinamdam niya ang init ng yakap nito, ang tibok ng puso nito, ang tunog ng masayang sigawan ni Rio, ang amoy ng dagat, at ang init ng araw. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanyang isipan. Ang imahe ng sarili niya. 4 na taon na ang nakalipas, nakaluhod at durog sa isang mainit na parking lot. Ang babaeng iyon ay parang isang estranghero na ngayon. Ang sakit na naramdaman niya ay parang isang kwento na lang mula sa isang malayong nakaraan. Napakayo na pala ng kanyang narating. Sobra, sagot niya sa tanong ni amihan. Sobra-sobra. Tumingin sila pareho sa kanilang anak na ngayon ay masayang karga-karga ni Aling Luz. Pagkatapos, tumingin sila sa karagatan kung saan ang araw ay dahan-dahan nang bumababa. Nag-iiwan ng mga kulay kahel, rosas at lila sa kalangitan. Naalala mo ba yung unang araw ng kape-sinag? Tanong ni Liwayway. Nung sinabi mong masarap lang talaga ang kape ko? Ngumiti si amihan. Oo naman. Hindi lang pala yung kape ang masarap dito sa mahinahon, sabi ni Liwayway, lumingon para harapin ang kanyang asawa. Pati pala yung buhay. At yung pag-ibig, dagdag ni amihan, bago niya ito hinalikan ng marahan, isang halik na puno ng pasasalamat, pangako, at isang kaligayahang simple ngunit buo. Habang magkayakap sila, pinapanood ang kanilang anak na tumatawa. Sa harap ng kanilang tahanang itinayo mula sa mga pangarap, sa ilalim ng papalubog na araw, isang salita lang ang namutawi sa labi ni Liwayway. Isang salitang sumasakop sa lahat. Salamat. Isang pasasalamat kay amihan. Isang pasasalamat sa kanyang ina. Isang pasasalamat sa baryo mahinahon. At isang pasasalamat sa sarili para sa hindi pagsuko. Dahil ang tunay na binmin, ang tunay na Liwayway, ay hindi lang ang pagsikat ng araw sa umaga. Ito ay ang pagsikat ng pag-asa sa isang pusong minsan nang binalot ng kadiliman. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway, isang kwento ng pagbangon mula sa pait ng kataksilan patungo sa tamis ng isang tunay at tapat na pag-ibig. Ang aral ng kwento, ang buhay ay parang dagat. May mga pagkakataong ang alon ay malakas at mapanira. Handang rin ang lahat ng ating pinakaiingatan. Ngunit tandaan po natin, pagkatapos ng bawat unos, ang dagat ay muling pumapayapa. At sa kapayapaan na yon, may pagkakataon tayong muling itayo ang ating mga kastilyong buhangin. Mas matatag, mas maganda, at mas pinagpala. Ang pinakamahalagang pag-ibig ay hindi lang ang pag-ibig na ating natatanggap, kundi pati na rin ang pag-ibig na muli nating natututunang ibigay sa ating mga sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Liwayway at amihan? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.